Eto ma'am, puntahan natin itong, update ngayon sa examination sa NCE. Kumusta na yung update natin ngayon ma'am? Yayamang nalalapit na po itong National Competitive Examination. Ilan na ba ma'am so far yung bilang ng atin pong mga magiging o yung bilang po ng ating mga examinees? Ma'am Joy. Okay po. So, tapos na po kami sa, ang tawag nun, yung parang campaign. So, we are now preparing for the exam come this January 31 po. Saturday po yan. So, ang ating pong total na examinees, the entire Bicol region is 1,673 po yan. So prorated po ang mga examinees sa lahat ng provinces po natin ng Bicol Region Campus. So meron po tayong 1,673 examinees po. Yan sir. Alright, opo. Eto ma'am, maisunod ko lang na katanungan para alam din ng ating mga listeners and viewers, saan ba ma'am isasagawa yung examination? And eto pa ma'am, pwede pa bang humabol ma'am na mag-apply yung mga hindi pa nakakapag-file? Ma'am Joy? Actually sir, hindi na po pwede humabol kasi tapos na po talaga yung ating yung campaign, hindi lang campaign, yung pag-accept ng applicants. Kasi syempre, kailangan namin po ma-prepare na yung test papers, ganun po, ano? So, hindi na po talaga pwede na humabol. So, ito na po yung final number na of examinees. So, if, just looking at the data po na meron na ako ngayon, ang ating po mga test centers, ano po, ay all over the Bicol region. So, sa Sorsogon, ang test center po natin ay sa Sorsogon State University. Okay po. So may 191 examinees po tayo doon. Okay po. So sa Masbate naman, nasa Masbate National Comprehensive High School. Okay, may 67 examinees po tayo doon. Sa Catanduanes naman, sa Catanduanes National High School, meron tayong 98 examinees. Naga Science High School, meron tayong 389. Okay po. And sa Bicol University College of Sciences, doon naman po sa Albay, meron tayong 341. However, meron pa rin tayong isang test center sa Albay. Additional po ito ngayon. Bago po siya, yung Ligao National High School. So sa Ligao National High School, meron tayong 186 po examinees. Then sa Cam Norte, meron tayong 211 at ang venue ay sa Camarines Norte State College. At dito din po sa school, dito meron po tayong 190 examinees na ang test center ito pong Philippine Science High School Bicol Region Campus dito po sa Taguntong, Camarines Sur. So total po is 1,673 examinees po yan. Okay, sir. Alright, opo, yun. Marami pala ma'am yung mga examinees natin. Anyway, ma'am, ito pag-usapan natin yung inyo pong pag-conduct nga po nitong examination. Gaano kayo ma'am ka-strict sa pag-conduct nitong examination na ito? And ano ba ma'am yung mga dapat i-prepare? Ano yung mga hindi dapat na gawin ng mga examinees natin during the exam, Ma'am Joy? Okay po. Ayos talaga pong we're strict kasi syempre competitive exam po ito eh. And basically po, just like other schools, we adhere to academic honesty. Kumbaga yung honesty. So yun po yung pinakauna. Syempre kailangan maging honest sila because we really want to get those who are deserving. Ano po, kumbaga talagang yung nakapasa. Yung talagang, how do you call it? Deserving talaga. Okay po. And, ang pagdating po sa pag-exam, syempre kailangan prepared po sila. Kailangan, syempre, before they go to this test center, kailangan nakakain po sila. Ano po, kailangan prepared sila both physically, mentally, spiritually,
siguro psychologically, lahat na po yun. Kailangan prepared sila. Kumbaga, nandun din yung willingness talaga nila na mag-exam. So, physically, kailangan nourished sila. Kumbaga, nakakain sila kasi minsan may mga experiences din po kami na hindi na nakapagpatuloy ng exam kasi nahilo na kasi nga gutom pala. Although, meron tayong break during the exam. They're allowed to, they're given time to take their snacks. So we allow them to bring their snacks during that time. So wag po kalilimutan na kailangan dala po nila ang kanilang snacks. I-allow naman sila siguro after two exams yata yun kasi apat po yung exams natin. I mean apat yung subjects na iti-take, no? So after two tests, magbe-break po sila. So, syempre, if possible, a day before or the night before, kailangan nakatulog sila talaga para talagang refreshed or fresh ang isip nila in the morning before they take their test. And of course, yung mga paraphernalia na kailangan nilang dalhin like pencils, huwag nila po yung kalilimutan, po, mga ball pens, yun po, yun ang kailangan din nilang dalhin po. And, yan, although sabi ko nga, later ko na sana reminders po yun, pero idadagdag ko na rin, nasa na kaya yung reminders ko, na kailangan, syempre, dala nila yung test permit po nila, and ID po. ID. Yun po, sir. Alright. Pag nakalimutan nila, ma'am, yung test permit, hindi sila makakapag-exam, Ma'am Joy. Okay. Usually, sir, basta kailangan may ID po sila. Ano po? And i-check na lang namin based doon sa master list. So, yun ang nangyari. Magbe-verify pa po kami kung nasa master list sila, yung name nila, and i-check namin sa kanilang dalang ID po. So, usually, pinapatake naman po namin ng exam. Yes, sir. Alright, opo. Paano daw, ma'am, kapag late? Ano ang inyong, okay. Hindi nyo na bumampa-anuhin yun? Ayun na nga po pala. As much as possible, they have to come at least an hour before or 30 minutes before na pumasok. So, as early as 6:30, supposedly dapat nandito sila. Ano po? Kasi by 7 o'clock, usually, pinapapasok na sila. So, preparation na po yan. Yung ating mga proctors, kailangan ilagay na sila doon sa mga designated chairs po nila. Now, there are circumstances na na-late kasi like ngayon, siguro dahil nga maulan, usually, yun po yung mga reasons. May time po yun. If they come, yung baga pong preparations na nag-fill out pa lang sila nung test, test papers, yung mga names, yung mga personal info, pwede pa silang pumasok. Pero pag nag-start na po talaga kami dun sa test, separate na po sila. Meron po kaming designated na room for latecomers. However, pag kumbaga naka-start na tayo yung talagang nasa tapos na, mga or halfway na po nung magwe-wait sila ng afternoon, pero bihira po yun talaga naming ginagawa. Kaya, if possible po, please come early po para doon na po kayo talaga sa time na slot na binigay po sa atin. Kasi ang sa ating pong time ay talagang morning lang. Yun lang po yung naibigay sa atin na time for the exam. So usually pag late comers, doon po sila separate na room na hindi na doon sa designated room po nila. Yes, sir. Alright, ayun. Ito ma'am, maiba tayo ng konti. Pagdating ma'am sa sa passing rate ng exam, malaman namin ilan ba ma'am yung passing rate ng exam, and
gaano ma'am yung karami yung ine-expect po natin na makakapasa dito po sa examination po na ito? Actually, sir, wala kaming idea sa passing rate. Nasa admissions office na po yun. Sila po yung nagde-determine, kami po, nagre-receive na lang po kami ng mga passers. Isisend na lang po sa amin ang passers. So, may mga cut-off rate po yan. I cannot really tell kung ano yung cut-off course ko. Basta ang alam ko po is ang Diliman, yung main campus, medyo higher po ang cut-off niya. Ang regional campuses, iba din po ang cut-off. So kung yung scores mo ay hanggang regional campus lang, doon ka lang. Ano? Now, there are those take the exam na sa regional campuses na ang cut-off nila ay qualified for the main campus. So, ang nangyari po, may two choices lang. Either he enters the main campus, he goes to the main campus, or the regional campus na choice niya din. Kaya halimbawa po, may nag-exam, na ang choice actually is Bicol, Bicol region. Pero yung cut-off niya ay qualified siya for main. So kahit ano siya ng Bicol, pwede siya doon sa main. Ano po? Pero pwede rin naman siya sa regional campus kung yun ang gusto niya. So yun po yung tawag niyan, yung pagdating po sa pag-accept. But as to scores, I can't really tell sir kung ano yung score kasi parang sa kanila po yun hindi ko na po yun talaga maano. Hindi naman po yun sinasabi talaga po sa amin. So, mag-receive lang kami. So, for our campus, we're expecting, actually, marami naman po usually ang nakaka-reach na cut-off, especially sa regional campuses. However, we only take the top 120 ngayon. Okay, kasi yun po yung kailangan namin for the batch, for the incoming batch. So 120 po ang namin. Pero possible po kasi na may mga waiting tayo. So, ibig sabihin, yung iba na hindi pumasok sa 120, possible po na ang score nila ay natulog sa pwede po sa regional campus din. Kaya lang, syempre, kukunin namin yung top 120. Ano po? So, in case po na may hindi mag-avail mag-avail nung scholarship, aakyat po yung waitlisted. So, may deadline naman po kami nun sa kanila. Okay, sir. Alright, yun. Very well said, Ma'am Joy. Ito, ma'am, bago tayo matapos, baka may nakalimutan ako, ma'am, na itanong. Meron kayong gustong idagdag? And ano pa yung mga paalala natin, ma'am, sa mga mag-e-exam dito nga po sa NCE o sa National Competitive Examination? Sige, ma'am, bigay ko po ulit sa inyo ang linya po. According to our registrar, kasi siya din po yung talaga nag-receive ng mga applications, i-check nila po yung email address nila. Yung may mga nag-apply po na sinasabi po nila na wala silang nare-receive na test permits, paki-check po yung kanilang email ad, yung binigay nila during the application. Baka nandun po yung test permit nila. Na kung wala silang na-receive na email, paki-contact po ang registrar. Siguro i-take note po nila, ang email ad po ng registrar @brc.pshs.edu.ph or cell phone number 0917-8013-267. Okay, ulitin po yung ng number 0917-801-3267. Or siguro,
they may check the master list of examinees posted on the website and FB page. So, i-check po nila yung sa Philippine Science High School System na website, nandoon na po yung master list of examinees at saka sa FB page. So, on the day of the exam, please come as early as 6:30 or before 7. Sa mga quarter to 7, at least medyo makaano na rin sila. Kumbaga, nakahinga-hinga na sila. Hindi yung nagpapanik sila kasi late na nga sila. Lalong psychologically, medyo may effect yon. So, at least yung baga nape-prepare nila yung sarili nila. And they have to check their room assignment. So, pagdating dito sa center, sa mga test center, hanapin nila kung anong room assignment sila. Anyway, may mga mag-assist naman po sa kanila. Ano po? And bring school ID, pencil, and snacks. Actually, yun lang naman po. So, I think ang gusto ko lang din pong sabihin sa ating mga takers, give your best. Yung talagang pinakaano. Just do your best. Give your best and do your best. Yun lang po. Para syempre kailangan nating i-prepare ang sarili natin. Syempre siguro medyo nag-review naman sila. Okay, then they just have to do their best. So wag silang magpapanik. Okay, if ever during the exam, anyway, mga instructions na naman ang mga proctors natin. If they're not feeling well, they just have to approach their proctors. Yan na lang po, sir.